At i-continue natin itong from 16 to 30 company, no? Again, punta lang kayo dito sa PSE website. Okay, yan. And then go to composite and sector. Alright, para makita natin yung list. Okay, ayun. Tapos punta kayo dito sa PSEI. Yan. So kahapon nakita na natin yung 1 to 15, no? O dito naman tayo sa 16 to 30. Okay. Ayan, GT cap. Okay. Lista ko ulit. Kasi susunod ko yung susunod ko yung fair value niya. Dito sa list. GFC. Okay. Tapos ilalagay ko yung price niya, no? LDD. Okay. Alright. MBT. Okay. Mayor. Right. Monde. Okay. P Gold. Okay. Semirara. Okay. SCC. SMC. Okay. SMPH. Okay. PLDT. Tel. URC. Okay. So let's start, no? Alright. Yan, kahapon nakalabas yan ng ating CCI, no? Ikaw natin to. Saan ba? Yun. Medyo nakaya natin yung sa price action kasi titingin tayo dito muna, no? Bago tayo titingin dito kung may divergence or para yung sinasabi ng indicator sa baba. Okay. GT Capital. Ayan. Okay. Actually, ito is okay. Tama na sa weekly ang ating chart, no? Price action. Okay. Hindi mo na ito kasi nagka-breakout lang yung ganun. Ayan, pwede rin yan. Diyan ka maglagay ng support or dito. Pero yun, nagkaroon ng breakout dun eh. Okay. Breakout on the downside. Okay. Tapos tingnan natin kasalukuyan niya na ayan, tinatak niya yung area na to. Okay. Yung over sold na area na yan. Okay. So, X muna itong si GT Cap. Okay. ICT. Kasi ganun lang guys. Okay, mga ka-trade ko. Pagka hindi nyo nakikita yung opportunity, punta na kagad kayo sa isa pang stock. Okay. Kasi yun na yung timing. Wala pa siya timing. Okay. International Container Terminal. Okay. And babalikan natin si GT Cap. Isa yan sa under valued stock. Okay. ICT is under fair value. Okay. Titingnan natin to kung magkakaroon siya ng magandang signal. As of now, wala nagkaroon din siya ng pagbaba. Okay. So wala pa sa timing itong ICT. GFC. JFC. Okay. Ano ba nangyari dito? Yun. Taas na tong bar na to, no? Okay. Sino yung mga nakaposition dyan? Okay. And yung volume, no? Okay. Anyway, pagka yung ganyan. Alright. So, maaaring nakaganyan yan dyan. Okay. Okay. Yung may ibig sabihin niyan itong
Ito, pinakapantay dito, itong top na to, and then saka itong top na to, no, yung peak. Tapos pagka peak doon, nakatingin ka ron, tingin ka naman dito sa peak dito, peak to peak. Okay, so parang pababa dito, ano, pababa yung peak niya, dito naman is tumaas. Okay, so remember na sabi ko sa inyo na ang sinusundan ko dyan sa divergence itong CCI. Okay, kasi nakikita niya talaga, hindi ito si RSI. Although sa RSI is yung overbought and oversold area, magandang sinasabi niya. So GFC, pass mo na dyan. JGS. Okay, so ganyan lang ako mag-analyze ng stock, guys. Okay, JGS. Okay, JG Summit. Actually, nasa undervalued ito no? Nasa 24 ang kanyang fair value. Okay, so kung hanggang dito yan, ito yung level ng 24. Ayan. So, yan, tataas ito. Actually, pwede ka nang sumakay dyan So, lagyan natin ng check ito. Okay, check. JGS. Nilalagyan ko ng check dito sa aking list Okay. Right here, no? Magkakaroon na siya ng pagtaas dyan. Tapos sasama ng konti yan. Tingnan natin. Hanggang sa lampas siya doon sa kanyang resistance. Ayun, no? So, maaaring tataas nga dito ng 24, no? Bago ulit bababa. So, makukuha mo tong pagtaas na yan. Okay? Anyway, medyo affordable to. Okay? So, i-check natin to. JGS. Alright? Move tayo sa LTG. Okay? LT Group. Uptrending, ano? Ayan, naka-uptrending na siya. So, yung mga nakasakay dyan is, yeah. Diyan muna kayo. Kapit lang kayo dyan. Okay. So, masasabi mo na late ka na. So, mag-antay ka na lang ng proper time. Yung mga nandito na yung ating indicator, hindi na tayo naghahanap ng opportunity dyan. Okay, so although yung LT group natin is undervalued, okay, punta tayo sa bank MBT. Wala, hindi mo na yung LTG MBT. Okay, o parang mag head and shoulder yan. Okay, so hindi mo na tong MBT. MER, MER actually is pares ni MBT, no? Nasa fair value na siya. Okay, medyo nakalampas na siya. Supposedly dapat dito pa dito sa part na yan. Ayan, no? Sa part na yan, nagkaroon ng breakout dyan ka nakasakay. So, since lang natin ulit sinusubaybayan. Okay, so pass muna tayo kay MER. Kapares ni MBT, pares silang nasa fair value. Okay, X muna ulit. Okay, ito natandaan ko dito sa aking list. Monde Nissan. Namiss ko tuloy yung Nissan Ramen. Okay. Okay. Here, tingnan mo dyan, pa nagkaroon diyan ng breakout. Yan. Ayan. Part na yan, pag tumaas dyan, so above 50 dito sa level ng RSI. Okay. May divergence yan. Ayan, since nasa weekly to pag tinignan mo yan sa daily, medyo visible. Ito yung low na to. Okay, saka yung low na yan, medyo visible dito yung divergence, bullish divergence. Okay, so tumataas siya, no? Ito yung ating CCI. Okay, so Monday is okay. Lagyan natin ng check. Monday. Alright. Monday, okay. At undervalued siya, no? Nasa 10 pesos or 10 to 12 ang kanyang fair value. Monday. So, mura siya. Undervalued ang Monday. Okay? Very safe na bibilin mo ang Monday. Okay? So, P Gold, another undervalued stock. Okay?
Actually, nasa 37 ang kanyang value. 37. So, nandito yun, oh. Ayan, oh. Yung part na yan. So, gaano kataas yun? Yung part na yun. Okay? Kung nandito lang siya, no? Hanggang dito. 37. Oh, 37. Nasa 44%. Okay. Galing ano. Ganyan ang magiging magiging like shortcut analysis. So, tingnan mo dyan, pag nagka-breakout dyan, ayan. Okay, pwede ka na pumasok. Actually, pwede mo yung i-move dito. Teka, akala ko pupunta roon. Dito, ayan. Pag nagkaroon ng breakout dyan, ito. Ayan, pwede ka nang mag-enter. Nasa daily tayo, no? Ito, nakita natin, may divergence dito. Yung ating price movement, bababa. Ayun, tingnan mo yung point sa baba. Ayun, yung low. So, ito yung low, another low. Tingnan mo yung tapat niya dito sa price. Medyo mataas, tapos biglang bumagsak. Tapos dito naman is nasa baba, tapos biglang tumaas. So, yun yung bullish divergence na tinatawag. Okay? So, pure gold, i-undervalued to eh. No? So, like Monday, i-check natin. Tatlo na yung na-check natin, unlike nung ating first half, bloom yung ating na-check, bloom lang. Okay? Yung dalawa kasi is medyo nag-alangan pa tayo. Kasi hindi siya, nasa fair value na siya. Okay? Semirara. Okay? Semirara is undervalued, nasa 47. Nasa 47 ang kanyang price in Semirara. So, andito yun, Yun. Mataas ang Semirara. So, balik tayo sa weekly, okay? Weekly chart. Nasa 47 siya sa Semirara. So, kung dito ka 47, nasa 20 to 30%. Nasa around 28%, mga ganyan. Ang kanyang positive pag in-anticipate mo yung kanyang magiging yield. Okay, profit. Kung matutuloy yung kanyang trending, okay, so currently naman nag-uptrend, ayan, so nasa taas siya, pero late ka na actually. Dapat kailan tayo nagkaroon ng dito, ayan, dito tayo dapat pumasok o sa price lang, ayun, or dito, ayan. Kaya maganda at sinusubaybayan mo ayan, dito yung breakout niya. Okay, so hindi pa tayo gumagamit ng moving average niyan na talaga makakatulong. Gusto lang natin maging simple, na titingin tayo sa price chart. Okay, tapos guguhit tayo ng trend line ng price. Okay, para ma-identify natin yung support and resistance ng mabilis. Okay, so Semirara, dahil medyo nasa taas na yung ating mga indicator sa baba, i-pass muna natin yan. Although undervalued siya, Okay, SM. Nakatatlo na tayo Actually, makaisa ka lang dyan di syempre, diba? Ito, malapit na to. Actually, nasa na siya nasa support na titingnan natin dyan. Actually, ito yung pantay. Sinasabi ko yung low na to, pantay. Tapos dito, meron siyang bullish divergence dito. Okay. Actually, itong SM is undervalued. Okay. Magkano siya ngayon? 785. Ang kanyang fair value is nasa dito somewhere 1,100. Ito, yung naabot niya. Ayan. Yun yung kanyang fair value. Na yun dapat yung kanyang halaga. Okay? So, nasa around positive yield yung mga nasa around 38. Okay? Kung matutuloy yung kanyang analysis na ganun. Okay? So, pass muna tong SM. Although undervalued siya, kasi mataas ang kanyang value per share. Right?
So, ano susunod natin? SMC. SMC, San Miguel. Okay? Ito, fair na to. Fair value na siya. Okay? Fair tataas siya, no? Ayan, no? Kita mo dyan. Ako, pagka ganyan na meron akong analysis na ganyan, ina-analyze ko tong ina-analyze ko tong RSI. Pag nagkaroon ng breakout dyan, ayun, no? Nagkaroon na ng breakout parang dito, no? Nagkaroon ng pagtaas doon, no? So, maaring tataas yan dyan. Especially itong ating CCI is galing sa area ng oversold. Okay? Hindi pa siya tumatama doon sa taas. Dito man, hindi pa siya pumapanik sa above 50. So, mataas yung chance na magkakaroon to ng uptrend. Okay? Mataas yung possibility pag nag-analyze ka ng price chart kasi karamihan ng mga traders sinusundan itong technical chart. Okay? Yung analysis natin, yun din yung nagiging analysis nila. SMPH. Okay? So, ano natin dito? Mataas, nasa 84, ano? So, nakakita naman tayo ng ibang stocks. Okay? Monde, P-Gold, at saka JGS. Okay? So, wag muna itong SMC. Right? SMPH. Ano ba sunod natin? Okay, yes. Tapos tayo sa SEC, SM, SMC, SMPH. Okay? Kaya dapat nag-lista makakalimutan mo Oh, mukha nito. Weekly, no? SMPH is undervalued. Nasa 33 ang kanyang tamang taas, ano? Itong part na to. Itong part na to. So, kung mag-entry ka, ang target mo is ito. Itong nasa part na yan. Target mo yan. Yung, yan. Yung target mo dito. Yan. Yan ang first target mo. Okay, kung mag-enter ka. Especially, dito na siya sa area na yan. Nasa baba. Okay? So i-check natin itong SMPH. Okay? SMPH. Oh, naka-apat na tayo, no? JGS, Monde, P-Gold, at saka SMPH. Okay? Na pwede ka nang mag-enter. Timing na yung enter mo. Most probably hindi natin na pipiliin to kasi yung value niya per share is mataas. Nasa 1,003. Okay? Nasa fair value siya. Okay? Kasi ang kanyang worth is nasa listahan ko is nasa 1.5. Okay? So malapit na around here. Yung level na yan. Ayan. Ayan. Around here. Okay? So mag-target ka niyan around here, no? Ayan. So, mag-profit taking ka na. Okay? Pero pagka ganito kataas yung price per share, talaga mga ano lang yan institution. Madalang na madalang ang mga traders yan. At unless malaki talaga yung ano mo, yung wallet size mo. Okay? So, hindi mo na itong tell. URC. Oh, last na pala to. 30th na tong URC. Yes, itong URC is undervalued. Actually, nasa 95 ang kanyang pair price. Nasa 63 pa lang siya, no? Or 64. So, sukatin nga natin kung anong ba mataas dito. Yan, mga nasa 65, okay? Kung pupunta ka sa roughly, nasa 95 to 100. Oh, nasa ilan yan? 45%. 45% ang magiging positive yield mo. Alright. Most especially ito is nandito na, no? Papunta na doon sa taas. Pa-fluctuate na siya. Ayan, pa-fluctuate na siya. Pagkaroon ka ng breakout dyan. Okay? Tsaka dito, pataas siya. Magkakaroon siya ng bullish divergence. I-discuss ko lahat yan. Yung peak to peak na yan. Actually, ang tawag dito sa baba na to, yung pa-fluctuate yan sa baba is, ano ba tawag doon? Trough ata. Okay. Ano ba pronunciation? Trough. Okay, ito is peak. Okay. So, pag tumingin ka sa peak, titingin ka rin dito sa peak. Hindi mo pagbabalik ta rin na doon ka nakatingin sa taas, dito ka titingin sa baba. Okay. Pag dito ka tumingin sa baba, dito ka rin magko-compare sa baba.
Okay? Okay, so ayan yung ating 30 companies. So tingnan ko, i-share ko sa inyo itong aking nasa note, no? Kasi nilista ko eh. Okay? Meron tayong GT Capital, okay? JGS, LTG, Monde, P-Gold, SEC, SM, SMPH, at saka URC. So pang number 17 na dun sa ating mga undervalued stocks. Okay? Na mga blue chips to, no, na napakamura. Okay? Just yung kahapon natin. Okay? Yung kahapon natin is ito. Kahapon natin AC, AEV, AGI, okay, ADI, okay, Bloom. And may check yan kasi yung napili natin, ano. Tapos malinus-nus dito sa Arito at saka Century. Okay? Itong China Bank is overvalued na siya. Okay? Converge undervalued at saka DMC. Okay? Actually guys, 5 yan. Okay? Yung cost ng stock na willing na kung bibili ka ng isang share, magkano mo dapat ibibili siya, no? Na talagang dinatanggap mo na gano'n ang value ng per share. Okay? 5 yan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, yung value niya is fair dito sa gitna. Okay? Dito naman is overvalued. Okay? Dito naman is undervalued, no? Na kung bibili ka ng stock, of course, yung bibili mo is yung undervalued at saka yung nandito, yung pinakamura. Ayan, yung namimili ba kayo dito sa bargain. Okay, sa mga ibang financial report, lumalabas yan, yung bargain. Usually mga analysts ang nagtatag niyan na yan is bargain yan per share. Ang kanyang price is napakababa. Okay? Of course, pagka overvalued, nasa overbought na siya, talagang makikita mo sa RSI, talagang RSI, meron siyang indicator na nagsasabing mamahali na siya, no? Hindi ka nabibili. Okay? Expensive. Okay? Very expensive. Yeah, so i-notice nyo itong fair value labels ng mga financial analyst. Okay? Alright?